At pag-uusapan naman natin ang epekto po ng habagat na pinalakas pa ng Bagyong Hana with Director Edgar Posadas ng NDRRMC. Director, magandang araw. This is Aljo Bendijo, sir. Ay, Sir Aljo, magandang umaga po. Morning po. Salamat ulit sa pagkakataon. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyo. Ilang kababayan po natin ang apektado ng habagat at ng Bagyong Hana sa ngayon at ilang reyon po ang apektado nitong sama ng panahon, Director? Sir Aljo, tumaas po ngayon, Tumabot po sa mahigit 514,000 na mga kababayan natin. Opo. Ang apektado or 140,000 families in 1,756 barangays po. Ito po ay sa iba't ibang region natin, at meron po tayong kasalukuyan 52 na evacuation centers sa Region CAR, 1, 2, 3, NCR, Calabarzon, Mimaropa, and Region 6. Yun din pong mga region na yon dahil base po sa assessment namin, nakataas sila sa red alert. No? Yun din po ang, except for Region 6, sir. Lahat po yun ay naka-red alert. No? Ito po yung regions ng CAR, 1, 2, 3, Mimaropa. At yung Region 6 po, dinapantayan din natin dahil marami nga pong pagbaha doon dahil sa epekto ng habagat, Sir Aljo. Ano ang update naman sa casualties at ilan po ang nawawala? Sa ngayon, Sir Aljo, meron po tayong dalawa na for confirmation and ng ating MPM cluster. Isa po from Region 6, ito po ay dahil sa dumaragatang pagbaha. Initially po, missing siya pero nahanap po as dead. No? At isa po na due to a landslide sa Cordillera. Meron din po tayong isang missing na sana po ay mahanap natin ng buhay sa Cordillera. May datos ba tayo sa laga ng infrastructure damages? Opo, sa infrastructure sa Aljo, meron po tayong sa region ng CAR, 2, Mimaropa, and 6, meron na po tayong 130.251 million. Ang may bago po tayong datos dito sa agriculture and fisheries po, sa kapareho din po ng mga region, ay umabot na po sa more than 584 million na damage sa agrikultura at saka sa fisheries, sir. Sa sektor ng agrikultura, gaano kalaki naman ang pinsala sa mga reyong tinamaan ng Bagyong Goring, habagat at itong kay Bagyong Hana? Yun po, Sir Aljo, yun yung dinention ko kanina amount, 584.759 million ang naitala po natin sa ngayon, pero this will still change as the report come in, sir. Okay. Ano yung mga lugar na nasa state of calamity? Ano ang detalye at sitwasyon sa mga lugar na ito, Director? Opo. Sir Aldo, ngayon po, nakareceive na po yung Office of Civil Defense ng kopya ng declaration ng state of calamity ng LGUs ng Pototan at Leganes sa Iloilo, Sibalom sa Antique, at ang latest po ay yung sa San Enrique Negros Occidental. Ito po yung mga so far na may kopya na po ang inyong Office of Civil Defense ng declarations nila ng state of calamity. May mga lugar ba na nakakaranas ngayon ng power interruption? May update ba kung kailan may babalik ang supply ng kuryente? Sir, sa out of 48 po na initially na apektado, 3 na lang po ang kinukumpuni pa. At hopefully po, in the soonest possible time, ito po ay makukumpuni na natin ito po ay sa Region 6, sir. May tanong si Zon Ballesteros ng IBC sa pagtataya ng NDRRMC. Gaano kalaki ang epekto ng mga bagyo at iba pang kalamidad sa bansa in terms of economic losses every year? Wala po akong eksaktong datos, sir, but definitely po napakalaki nito dahil siyempre po yung kagaya lang po nito, we zero in on the damages and losses sa agrikultura. This is almost more than 500 million sa ngayon pa lang, sir, and definitely magiging. Kaya nga po, we are addressing itong mga bagay na ito para makabangon pong muli dahil siyempre po yung impact nito sa ekonomiya, lalo na po doon sa mga magsasaka natin at mga fisher folks. Paalala, upayan na lang po sa taong bayan kapag ganitong maulan ng panahon. Opo, lalo na doon sa mga flood-prone and landslide-prone areas, Director. Opo,
Sir Adjo, patuloy po tayong nananawagan kung doon po sa mga nakatuloy pa sa ngayon sa evacuation centers hanggang hindi pa po kayo pinapauwi ng inyong mga kinaukulan, wag po tayong magkumilit muna. At kung sakali naman po na tayo ay maimbitahan doon po sa mga areas na umuulan pa ngayon, wag po tayo mag-utubili na pansamantala, lumikas muna tayo para maging ligtas po ang ating mga sarili, ligtas po ang ating mga pamilya at ang ating komunidad. Maraming salamat, Director Edgar Posadas ng NDR-RMC. Maraming salamat po at magandang araw po. Opo.